Magandang araw! Kumusta kayo? Ako si Teacher Cheryl Rivera. Samahan niyo ako para matuto ng panibagong aralin. Kung ito ang unang beses ninyong pagbisita sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, i-click ang like at bell button pagkatapos panoorin. Maraming salamat! Mga kagamitan at kasangkapan sa paggawa. Mga nilalaman. Sa araling ito, tatalakayin natin ang iba't ibang uri at pangkat ng kasangkapan at kagamitan sa paggawa ng mga gawaing kamay. Mahalagang malaman ng mga mag-aaral ang mga kagamitang ito at ang gamit ng bawat isa upang mapadali ang paggawa ng kanilang proyekto. Para sa layunin, natutukoy ang mga uri ng kagamitan at kasangkapan sa gawaing kahoy, kawayan, metal at iba pa. Nasusunod ang mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa paggawa. Alamin natin, may mga kasangkapang kailangan sa paggawa ng mga proyekto na yari sa kahoy, kawayan, metal, goma at mga kagamitang katutubo. Kailangan ng angkop na kasangkapan sa bawat uri ng mga gawain. Ang kaalaman sa iba't ibang kasangkapan sa paggawa ay makatutulong sa mag-aaral upang makabuo ng isang gawaing pang-industriya. Iba't ibang uri ng kagamitan at kasangkapan sa paggawa. Mga panukat. Eskwala. Ito ay ginagamit sa pagsusukat ng maikling distansya. Pagtiyak sa lapad at kapal ng tablang makitid at kung nais tandaan kung eskwalado ang sulok ng bawat bahagi ng kahoy. Sinusukat nito ang tamang anggulo ng gilid at sulok ng mga gawaing konstruksyon. Ito ay maaaring yari sa metal, asero o kahoy. Meter o yardstick. Ito ay karaniwang gawa sa kahoy o plastik na ginagamit ng mga mananahi sa pagsusukat ng lapad o haba ng tela o para sa paggawa ng padron. Metro. Ito ay yari sa metal at may habang 25 pulgada hanggang 100 talampakan. Ang kasangkapang ito ay karaniwang ginagamit ng mga karpintero sa pagsusukat ng mga proyektong kahoy na mahahaba at may malalapad na sukat. Foot rule o zigzag rule. Ginagamit ito sa pagsukat ng taas, lapad at kapal ng materyales tulad ng kahoy. Pumunta naman tayo sa mga kagamitang pamukpok. Una ay martilyo. Ginagamit ito na pambaluktot, pamukpok ng material at pambaon sa paet at pako. Ang ulo nito ay yari sa bakal. Malyete. Ang kagamitang mukhang martilyo, ngunit ang ulo ay yari sa kahoy na may goma. Ginagamit na pambaon sa paet at yari sa kahoy o anumang kasangkapan na masisira ng bakal na martilyo. Mga pambutas o panguka. Brace. Ito ay isang uri ng dimanong pambutas na kinakabitan ng auger bit o talim sa dulo nito. Magagamit itong pambutas sa kahoy at sa ibang uri ng metal. Barena o electric drill. Ito ay mainam na gamiting pambutas sa matitigas na bagay tulad ng semento at bakal. Barena. Ginagamit sa paggawa ng maliliit na butas na hindi hihigit sa kalahating sentimetro. Ang talim nito ay tinatawag na drill bit. Paet. Ito ay ginagamit na pang-ukit sa paggawa ng mga butas at hugpungan. Mga pamutol. Mga uri ng lagari. Ripsaw. Uri ng lagari na ginagamit na pamutol ng paayon sa hilatsa ng kahoy. Crosscut saw. Ginagamit sa pagputol ng pahalang sa hilatsa ng kahoy. Backsaw. Ito ay mas maliit sa ibang lagari na may maliliit na ngipin. Ginagamit ito sa mga kanto ng mesa at pangdugtong. Coping saw. Ang lagaring ito ay ginagamit sa pagputol ng pakurba sa proyektong yari sa kahoy. Keyhole saw.
Ito ay lagari na may iba't ibang talim na pambutas ng pabilog. Pampakinis. Katam. Ito ay ginagamit na pampakinis sa mga ibabaw ng tabla o kahoy. Mga panghasa. Oil stone. Ito ay gamit sa paghahasa ng karaniwang tuwid na kasangkapang pamutol. Kikil. Ito ay panghasa sa mga ngipin ng lagari. Mga pang-ipit. Gato. Ginagamit na pang-ipit sa mga materyales tulad ng kahoy at bakal kung ito ay bubutasan, puputulin o kakatamin. C-clamp. Isang uri ng pang-ipit na mainam gamitin kung walang gato. Iba pang kasangkapan. Distornilyador. Ginagamit ito na pampahigpit o pampaluwag sa tornilyo. Liabe. Ito ay ginagamit na pampaluwag o panghigpit sa mga gripo at dugtungang yari sa bakal. Mga kasanayan sa paggawa ng proyekto. Una, pagpaplano. Mahalaga ang plano ng isang proyekto. Dito nakasaad ang pangalan ng proyekto, mga kagamitan, bilang at halaga. Dito rin makikita ang pamamaraan sa paggawa. Pangalawa, pagsusukat. Ito ay kasanayan ng pagbibigay katangian sa isang bagay gamit ang iba't ibang kasangkapan na may kalibra. Mahalagang tama ang sukat ng mga gagamitin sa proyekto upang makagawa ng maayos at magandang produkto. Pangatlo, pagpuputol. Ang paggamit ng tamang kasangkapan sa pagputol ay mahalaga. Sundin ang mga panuntunan sa tamang paraan ng pagpuputol ng mga ito. Pang-apat, pagpapakinis. Dapat ay kinisin ang mga bahagi ng proyekto na ginawa upang ito ay maging kaaya-aya sa paningin ng mga susuri nito. Panglima, pagbubuo. Tiyaking tama ang pagkakasunod-sunod ng mga bahagi ng proyekto upang ito ay matibay, maganda at presentable. At ika-anim ay ang pagtatapos. Upang maging pulido at makinis ang gawa, lagyan ng barnis o pintura ang produkto o proyektong ginawa. Dapat ay tama ang kapal at pantay-pantay ang pagkakapahid nito. Mga dapat tandaan sa paggawa ng proyekto. Tiyaking nakasuot ng angkop na kasuotan sa paggawa. Ilagay ang mga kasangkapan sa matibay na lalagyan. Gamitin ito ayon sa gamit. Pumili ng maaliwalas, ligtas, at malinis na lugar kung saan isasagawa ang proyekto. Sundin ang panuto sa paggawa ng proyekto. Isaalang-alang ang pag-iingat sa paggawa. Humingi ng payo sa nakatatanda o sa guro kung nag-aalangan sa proseso ng paggawa. Tiyaking kumain at nakapagpahinga ng maayos bago gawin ang proyekto. Panatilihing maayos ang lugar na pinaggawaan kapag natapos na. Iligpit at linisin ang mga kasangkapang ginamit.